Ang paksa po natin ngayon mga kapatid ay may pamagat na natutulog ba ang Diyos? Ang mga bersyon ng Biblia natin gagamitin ay ang bagong Biblia, New King James Version, liban na kung babanggitin. Yung katanungan mga kapatid na natutulog ba ang Diyos? Parang yung kanta ni Gary Valenciano, di ba? Pero maging dun sa kanta ni Gary Valenciano, sinagot naman na hindi naman natutulog ang Diyos. Obvious naman sa ating mga mananampalataya na ang Diyos ay hindi natutulog. Dahil ang Diyos ay hindi napapagod. Siya ang makapangyarihan sa lahat. Pero ang katanungan na ito mga kapatid ay parang pagtawag pansin lamang dahil may mga pagkakataon sa buhay natin na parang hindi sumasagot ang Diyos agad-agad sa ating mga panalangin. Hindi man lahat ng panalangin natin ay sinasagot ng instant, immediately. Pero bilang mga mananampalataya, lahat ng dalangin natin, tinutugon ng Diyos. Pero ang Diyos na nakakalam kung anong pinakamabuti sa atin. Pero minsan napapaisip ang tao, minsan ang mananampalataya, nasaan ang Diyos? Sa panahon ng meron akong pinagdadaanan. Kung naranasan mo yan, mga kapatid mo, o kaya nararanasan sa kasalukuyan, na parang nagtatanong ka, nasaan ba ang Diyos? Parang lumayo ata sa akin ang Diyos. Alam nyo, mga kapatid, ay hindi ka nag-iisa. Kahit ang mga lingkod ng Diyos sa Biblia, nagtanong din ng parang ganong mga tanong. Hindi nga nakatulad nito natutulog ba ang Diyos. Pero ganoon din ang diwa. Gaya halimbawa ni Haring David. Mababasa natin dito sa awit at dito natin kinuha yung idea na natutulog ba ang Diyos. Ang sabi sa awit 13:1, Panginoon, hanggang kailan? Kalilimutan mo ba ako magpakailanman? Hanggang kailan mo ikukubli ang iyong mukha sa akin? Makita niyo mga kapatid, yung mga tanong ni Haring David, no? Si Haring David po ang may akda niyan, kaya sinipi natin sa ilalim ng King James Version, sapagkat sa King James Version nakasulat diyan kung sino yung author. To the chief musician, a Psalm of David. Super subscription ang tawag diyan. Yan kasi yung nakasulat sa Masoretic text. Yun ang tawag dun sa pangunahing Hebrew text na pinanggalingan ng Lumang Tipan na dun binatay ang King James Version. Sa ibang version, wala yan. Pero okay lang meron yan. Siningit yan ng mga translator bilang guide sa mambabasa. Katulad yan, guide natin. So, si Haring David, may akda niyan. So, puro pagtatanong, si Haring David dyan. Panalangin yan. Song of prayer yan, ni Haring David. Sumunod na talata pa, ay hindi pa natapos ang kanyang pagtatanong. Hanggang kailan ako kukuha ng payo sa aking kaluluwa at magkakaroon ng kalungkutan sa aking puso buong araw? Hanggang kailan magtatagumpay ang aking kaaway laban sa akin? Mamaya natin tatalakayin ang detalye niyan. Kinukuha lang natin dito na pinakikita natin sa inyo na hindi lang naman tayo ang nagtatanong. Maging mga lingkod ng Diyos, gaya ni David, nagtanong din sa Diyos. Kasi pakiramdam niya parang inabandono siya ng Diyos, di ba? Hindi siya pinapakinggan ng Diyos, eh. Pero sa totoo lang ay hindi ganon. Mamaya makikita po natin yung konteksto ng awit na yan. So okay lang magtanong kung ang intention natin ay malaman talagang kasagutan. Meron kasi nagtatanong na para bagang sinusumbatan ng Diyos, eh. Hindi naman ganon dapat. Okay lang magtanong, Panginoon, bakit ba nangyayari sa akin to? Eh, dapat dugtungan natin yun, eh, turuan mo ako. Tulungan mo ako na maunawaan ito. Bakit ba nangyayari sa akin to? Eh, yun yung mga magagandang tanong, di ba? So, bakit parang kuminsan mga kapatid ay tahimik ang Diyos? At walang isinasagot agad sa ating panalangin. Natutulog ba ang Diyos? I-clear muna natin to. Natutulog ba ang Diyos? Sa awit 121, verse 2, 3, and 4, ay makikita natin na hindi natutulog ang Diyos. Bagamat alam na natin ito, magandang makita natin mismo sa mga talata ng Biblia na isinasaad na ang Diyos ay kailanman ay hindi natutulog. Dahil hindi naman siya napapagod, eh. Kaya hindi siya inaantok na gaya ng tao. Sabi sa awit 121:2 hanggang 4, ang saklolo sa akin ay buhat sa Panginoon, na siyang gumawa ng langit at lupa. Hindi niya papahintulutang ang paamoy madulas, siyang nag-iingat sa iyo ay hindi
Matutulog, yung Diyos tinutukoy diyan. Yung Panginoon nga, di ba, sabi kanina, hindi matutulog. Siyang nag-iingat ng Israel ay hindi iidlip ni matutulog man. So kahit idlip, hindi, di ba? Hindi natutulog ang Diyos, kahit idlip, hindi. Pero bakit nga ba mga kapatid? May mga panahon parang hindi siya sumasagot agad-agad. Pag-aralan po natin ito mga kapatid. Alamin muna natin, no? Kung lahat ba ng panalangin ay naririnig ng Diyos, kahit ang mga panalangin ng mga hindi mananampalataya, nadidinig kaya ng Diyos? At sagot dyan mga kapatid ay oo. Kahit hindi mananampalataya, nadidinig ng Diyos? Oo, nadidinig ng Diyos yan. Dito mga kapatid sa Hebreo, dahil walang nakukubli sa mata ng Diyos. Sabi rito sa Hebreo 4:13, at walang nilalang na nakukubli sa harapan niya. Sa harapan ng Diyos, ibig sabihin. Kundi ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa mga mata niya na ating pagsusulitan. So, ang Diyos ang tinutukoy dyan na ating pagsusulitan. Ang Diyos ay nakakaalam ng lahat ng mga bagay. Walang makapagtatago sa kanyang harapan. Kaya mula dyan sa talatang yan, mga kapatid, kung nalalaman niya ang lahat ng bagay, nakatitiyak tayo na naririnig ng Diyos ang bawat panalangin, maging na mga hindi mananampalataya. Naririnig niya yan. Kaya lang mga kapatid ay makikita natin dito, pero bago yon, tingnan mo natin dito kung gaano katindi yung kaalaman ng Diyos tungkol sa mga panalangin ng mga tao, hindi lang panalangin, lahat ng pagkilos natin. Sa awit 139, 1 hanggang 4, ang sabi rito mga kapatid, nalalaman ng Diyos ang bawat pagkilos at iniisip natin. Sabi nga rito sa awit 139:1, O Panginoon, siniyasat mo ako at nakilala mo ko. So, alam ng Diyos, kilala tayo ng Diyos. Sa verse 2, iyong nalalaman kapag ako'y umuupo at kapag ako'y tumatayo. Nababatid mo ang aking pag-iisip mula sa malayo. Alam ng Diyos kung ano ang sitwasyon natin. Yung kapag tayo tumatayo, nakaupo, alam niya. Iyong sinisiyasat ang aking landas at ang paghiga ko kahit nakahiga ka. At kahit saan ka magpunta, di ba? Landas mo. At ang lahat kong mga lakad ay nalalaman mo. Bawat pagkilos natin, alam ng Diyos, bago pa man magkaroon ng salita sa dila ko, O Panginoon, lahat ng iyon ay alam mo. So, ganyan makapangyarihan, mga kapatid, ang ating Diyos. At yan, mga kapatid, sa kaalamang yan, ng katotohanan yan na nalalaman ng Diyos, ang bawat minuto ng ating buhay, bawat pagkilos at maging pag-iisip natin dahil bawat salita sa dila natin, bago pa lang lumabas sa dila natin, alam na ng Diyos. Eh dapat yan magkaroon tayo ng sense of security. Dapat maging panatag tayo na alam ng Diyos ang lahat. Kaya meron tayong proteksyon. Di ba? Bago pa lumabas ang salita sa ating bibig. Pag sinabi ngayon, panalangin man yan o ordinaryong conversation, alam na ng Diyos yan. Kaya't walang panalangin ang lingid sa Kanya. At dyan, sa katotohanan yan, mga kapatid, kaya ko sinasabi na magkaroon tayo ng sense of security sapagkat kung tayo namumuhay na matuwid, panatag na panatag tayo sapagkat nandyan ang Diyos nanonood sa atin. Binabantayan tayo. Pero kung tayo gumagawa ng masama, matakot tayo dahil sa katotohanan yan. Sapagkat nakikita ng Diyos ang lahat ng mga bagay na ginagawa natin, pati iniisip natin, ay nalalaman ng Panginoon. So nakita niyo mga kapatid, no? Hindi natutulog ang Diyos. Alam niya, nadidinig niya lahat, aware siya sa lahat. Kaya walang panalangin ang hindi niya naririnig. Kaya lang mga kapatid, bagamat naririnig niya ang lahat ng karaingan ng mga tao, pero alam niyo ba na hindi niya lahat didinggin yun? Pag sinabi natin didinggin, yung hindi niya lahat tinutugunan yun. So, dapat makita natin yung pagkakaiba ng salitang naririnig at dinidinig. Di ba? Parang yung sa magulang,
Sinisermonan yung kanyang anak. Sasabihin sa anak, "Pambira ka naman, anak. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo, ilang beses mo lang narinig sa akin na huwag mong gagawin yan. Eh, hindi mo ako dininig. Hindi mo ako sinunod." Di ba, nakita nyo? Parang ano yan yung kasabihan sa English you are hearing but not listening. Hearing, narinig mo lang, hindi mo naman inunawa, hindi mo talagang inintindi. So, ganun din sa ating panalangin. Yung panalangin na matuwid, dinidinig ng Diyos yan, pero meron panalangin na hindi dinidinig ng Diyos. Bagamat naririnig ng Diyos, hindi niya iniintindi. Parang ganon. Tingnan nyo, sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid. Pag sinabi mga mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid, pinapakita na ang Diyos ay nagbabantay, nagmamasid sa mga taong namumuhay na matuwid ayon sa kanyang kalooban. Kaya masasabi natin na ito'y nangangahulugan din ng pagpapatnubay ng Diyos, di ba? Ano pa sabi? At ang kanyang mga tenga ay bukas sa kanilang mga panalangin. Kanino bukas ang mga tenga ng Diyos sa mga panalangin? Sa panalangin ng mga matuwid. Kaya mahalaga na namumuhay tayo na matuwid. Ibig sabihin ng matuwid yan yung mga nakikinig ng mga salita ng Diyos at sinusunod ang mga salita ng Diyos. Handang makinig ang Diyos sa panalangin ng mga matuwid. Hindi lang pakikinggan, kundi talagang tutugunan ng Panginoon ang panalangin ng mga matuwid. Ibig sabihin, yung mga taong yung matuwid, merong malapit na relasyon sa Diyos. Kung saan meron silang tiwala, tinirinig ng Diyos, tinutugunan ng Diyos ang kanilang mga hinahing at pangangailangan. At ang kabaligtaran yan, ngunit ang mukha ng Panginoon ay laban sa mga gumagawa na masama. Lumalabas yan sa konteksto Hindi dinidinig ng Diyos. Di ba? Ang panalangin ng mga namumuhay sa kasamaan. Kaya dito ang aral dito mga kapatid sikapin natin na mamuhay tayo ng ayon sa pananampalataya para makapamuhay tayo na matuwid. Sikapin natin na makapamuhay tayo ng ayon sa kalooban ng Diyos. Maging masipag tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos sapagkat yan ang nakatutulong sa atin para umunlad tayo sa ating pamumuhay Kristiyano. Tingnan nyo pa mga kapatid. Sinasabi pa rito sa isang punto natin yung katulad niyan, yung kabaligtaran niya. Ang panalangin ng hindi matuwid naman ito ay hindi dinidinig ng Diyos. Sabi rito sa Isaiah 59:1, narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli, na di makapagligtas, na hindi mahina ang kanyang pandinig, na ito'y di makarinig. So, hindi mahina ang pandinig ng Panginoon. At nakikita niya ang lahat ng mga bagay. Nakita naman natin kanina, di ba? So, nadidinig niya lahat. Dahil hindi mahina ang kanyang pandinig. Para siya'y hindi makarinig. Pero, ano problema rito? Sa dos, ngunit pinaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ng siyang nagkubli ng kanyang mukha sa inyo. Ano pat siya'y hindi nakikinig. O hindi nakikinig ang Diyos sa atin. Bagamat alam niya ang kahilingan natin, pero hindi siya makikinig sa atin. Bakit? Dahil sa ating kasamahan. Dahil sa kasamahan ng tao, napapahiwalay siya sa Diyos. Kaya nga mga kapatid, kailangan magbalik ang loob ng tao sa Diyos. At kung tayo mananampalataya, dapat sikapin natin makapamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Sa Kawikaan 28:9 nga, sabi rito, ang naglalayo ng kanyang pandinig sa pakikinig ng kautusan. Ano ibig sabihin yan? Inilalayo mo yung pandinig mo sa pakikinig ng kautusan. Ibig sabihin yan sinasadya mo. Di ba? O kaya maaring sinasadya mo wag makinig ng kautusan o kung naririnig mo man ang kautusan, hindi mo sinusunod. Di ba? Ganun yan Nadinig mo nga, hindi ka naman, narinig mo nga, hindi mo naman pinakinggan, hindi mo tinupad
So, ang naglalayo ng kanyang pandinig sa pakikinig ng kautusan. Ano ba yung kautusan diyan? Salita ng Diyos. Di ba? Alam mo ang tama ayon sa Biblia at hindi mo naman pinili ang sumunod. Nilalayo mo yung pandinig mo. Narinig mo nga, di ba? So, yan mga kapatid, nananadya yan. May alam, di ba? Ano ang mangyayari? Maging ang kanyang panalangin ay karumal-dumal. Ay isipin nga ninyo, sa halip na papakinggan tayo ng Diyos kapag ganyan ang kalagayan natin, and tingin pa sa atin ng Diyos yung prayer natin, karumal-dumal sa Kanya. So, hindi naman ibig sabihin niya na kapag makasalanan ka ay hindi ka didingin ng Diyos. Ang kailangan nito mga kapatid, pagsisisi sa kasalanan, pagtalikdan, pagtalikod sa kasalanan. Hindi po pwede kasi mga kapatid na hiling lang tayo ng hiling sa Diyos na hindi tayo nagsisisi sa ating mga pagkakasala. Yung mga hindi matuwid, yan yung mga hindi nagsisisi sa kasalanan. Kaya karamihan dyan, hindi mananampalataya. At kung mananampalataya ka, dapat mong pagsisihan din ang mga nagagawa mong pagkakasala sa iyong paghiling, sa iyong pagdaing sa Diyos. Kaya nga yung tinuro na Lord's Prayer ng Panginoon Kristo, kasama doon yung paghingi ng tawad sa kasalanan, di ba? Patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. So, yun ang mahalaga mga kapatid. Dahil yung panalangin ng mga hindi matuwid, hindi didingin ng Diyos yan. Ngayon, mga kapatid, nakita natin lahat ba ng panalangin ay naririnig ng Diyos? Naririnig ng Diyos. Kahit yung panalangin ng mga hindi mananampalataya. Matuwid man siya o hindi, nadidinig naman ng Diyos yan eh. Kaya lang hindi lahat yan tinutugunan ng Diyos. Kailangan yung nagsisisi, yung namumuhay sa matuwid na pamumuhay. Kaya hindi ka po pwedeng humiwalay sa salita ng Diyos eh. Kaya napakahalaga ng salita ng Diyos dahil paano mo matutupad ang kautusan ng Diyos nang hindi ka naman naniniwala sa salita ng Diyos? Kaya importante mga kapatid kasama sa mission natin na kumbinsihin ng tao na maniwala sa salita ng Diyos. Yan ang gabay natin sa ating pamumuhay. Ngayon, dumako naman tayo sa isang bahagi ng ating aralin. Kapag tahimik ang Diyos, matuto tayong maghintay at magtiwala. Maraming pagkakataon sa ating buhay na pakiramdam natin ay tahimik ang Diyos. Nananalangin tayo, umiiyak, at humihingi ng kasagutan, ngunit tila hindi siya umiimik. Parang wala siyang ginagawa at tila iniwan tayo sa ating mga suliranin. Ngunit mga kapatid, ang katahimikan ng Diyos ay hindi nangangahulugan ng kanyang kawalan ng pagkilos. Sa halip, ito'y isang pagsubok ng ating pananampalataya, isang proseso upang mapalakas ang ating tiwala sa Kanya, at isang paghahanda ito para sa Kanyang tamang panahon ng pagtugon. Sa bahaging ito ng ating aralin ay titingnan natin ang 4 na punto na hinihanda natin dito na nais nating ipakita sa inyo tungkol sa kapag tahimik ang Diyos, matuto tayo maghintay at magtiwala. Unang punto natin mga kapatid, ang katahimikan ng Diyos ay isang pagsubok ng pananampalataya. Pagsubok yan. At ang aral ay makukuha natin dito sa aklat ni Propeta Habakuk. Hindi popular na propeta to mga kapatid, bira ma-quote to. Pero si Habakuk isa sa mga minor prophets na tinatawag. Si Propeta Habakuk mga kapatid ay nabuhay nung panahon na matinding kasamaan sa Huda. Huda, lupain ng mga Israelita yan. Mga lahi ng mga Hudyo at Benjamin. Bago masakop ng Babylonia, naganap ito noong panahon ng mga bandang 586 BC. Dito mga kapatid ay nagreklamo sa Diyos si Habakuk. Nagtatanong siya kung bakit nila pinapayagan ng Diyos ang kasamaan at hindi agad gumagawa ng hustisya. Tingnan niyo mga kapatid kung paano nagrereklamo si Habakuk. Hindi naman reklamo nga na to para bagang tumututol sa Diyos kasi kundi dumadaing siya sa Diyos. Sabi niya rito sa Habakuk 1 verse 2,
O Panginoon, hanggang kailan ako hihingi ng tulong at hindi mo papakinggan? O dadaing sa iyo ng karahasan at hindi ka magliligtas? Pakiramdam niya, hindi siya pinapakinggan ng Diyos eh. Pero pinapakinggan siya ng Diyos, naantala lang. No? Tuloy natin. Bakit mo hinahayaang makita ko ang kamalian at tingnan ng kasamaan? Ang kasiraan at karahasan ay nasa harapan ko. Paglalaban at pagtatalo ay lumilitaw. Nakita niya yung mga kaguluhan no? At ang kasamaan sa paligid niya. Kaya't ang batas ay hindi pinapansin at ang katarungan ay hindi kailanman nangingibabaw sapagkat pinaliligiran na masama ang matuwid kaya't ang katarungan ay nababaluktot. Makita niya mga kapatid, no? Yan ang naging karaingan ni Propeta Habakuk. At ang naging sagot sa kanya ng Diyos, bahagi ng sagot ng Diyos sa kanya, eto mga kapatid. Inutusan siya sumulat ng pangitain eh. At ang instruction ng Diyos sabi, sapagkat ang pangitain ay naghihintay pa ng panahon nito at nagsasalita tungkol sa wakas. Hindi ito magsisinungaling. Kung ito'y parang mabagal ay hintayin mo. Ito'y tiyak na darating, hindi ito maantala. Yung pangitain dyan, propesya na ibinigay ng Diyos kay Habakuk. Na sabi ng Diyos, hintayin mo, bagamat magtagal yan, hintayin mo. Tiyak na darating yan. So dito nakita natin ang sagot ng Panginoon na ipinahayag niya na may takdang panahon ang kanyang plano. Na kanyang wawakasan ang kasamaan. Bagamat tila matatagalan, tiyak na darating ang kanyang pag-uukom sa masasama at ang kaligtasan para naman sa mga matutuwid. Yun ang nilalaman ng propesya. So dito ginagamit ng Diyos ang kanyang tamang panahon upang isakatuparan ng kanyang layunin. Merong tamang panahon para sa Diyos. Ika nga, di ba may kasabihan, in His time, sa panahon ng Diyos. Kahit hindi agad natin nakikita, tiyak, katuparan ng kanyang mga plano. Minsan iniisip natin na hindi tayo pinapakinggan ng Diyos dahil hindi agad natin nakikita ang kasagutan. Ngunit itinuturo rito kay Propeta Habakuk na kahit tila natatagalan ang katuparan ng pangako ng Diyos, ito ay tiyak na darating. Ang kanyang katahimikan, ang katahimikan ng Diyos, ay hindi kawalan ng aksyon, kundi paghahanda sa tamang panahon. At yan, mga kapatid, bahagi ng pagsubok ng ating pananampalataya. Kapag wari bagang nagtatagal ang kasagutan ng Diyos, pinatitibay ang ating pagpapasyensya, no? Para lalong lumakas ang ating pananampalataya. Sa susunod na punto natin dito tungkol sa katahimikan ng Diyos, nakakala natin kung minsan ay hindi siya tumutugon sa ating panalangin, ay ang katahimikan ng Diyos ay nagpapalakas ng ating pagtitiwala. Sabi nga rito sa awit 27:14, maghintay ka sa Panginoon. Maghintay, ibig sabihin may antalang nagaganap di ba? May delay na nagaganap. Maghintay ka sa Panginoon. Magpakalakas ka at magpakatapang ang iyong puso. Maghintay ka sa Panginoon. Kapag tila hindi natin nararamdaman ang Diyos, anong gagawin natin? Dapat tayo maghintay at palakasin ng ating loob. So, magagaling din sa atin yan I-build up natin ang ating kalooban sa tulong ng Panginoon. Ika nga, palakasin natin ang ating pananampalataya, ang ating pagtitiwala. Ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang sa panahon na madaling makita ang mga pagkilos ng Diyos, kundi lalo na sa panahong kailangan nating maghintay. So, kailangan i-exercise natin ang ating pagtitiwala. At sa pag-exercise natin ang ating pagtitiwala, napapalakas nito. Nade-develop natin ang ating pagtitiwala. At ang ikatlong punto natin tungkol sa katahimikan ng Diyos sa kanyang pagtugon sa ating mga panalangin ay ang katahimikan ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng ibayong kalakasan. Sabi ng talata rito sa Isaiah 40, verse 31, ngunit sila naghihintay sa Panginoon, mga naghihintay sa Panginoon, ay magpapanibagong lakas. Sila'y paiilang lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y tatakbo at hindi mapapagod. Sila'y lalakad at hindi manghihina.
So, akala natin mga kapatid na nakakapagod ang paghihintay, pero sa totoo lang, ang tamang paghihintay sa Panginoon ay nagpapalakas sa'tin. Eh, sabi nga, sila naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas na parang agila na talagang ibubuka niya ang kanyang pakpak at lilipad. Tatakbo, hindi mapapagod, lalakad, hindi manghihina. Ang katahimikan ng Diyos, mga kapatid, ay isang paalala na magtiwala at huwag tayong panghinaan ng loob. Dahil sa kanyang tamang oras, sa kanyang takdang oras, bibigyan niya tayo ng bagong lakas. At ang ikaapat na punto natin tungkol sa katahimikan ng Diyos, sa kanyang pagtugon sa ating panalangin ay ang katahimikan ng Diyos ay nagsusubok ng ating pagtitiyaga, ang patience natin. Dito nade-develop ang ating mga pagpapasyensya. Ang sabi rito sa Panaghoy 3:26, mabuti nga na ang tao ay tahimik na maghintay para sa pagliligtas ng Panginoon. Mabuti raw sa atin na tahimik na maghintay para sa pagliligtas ng Panginoon. Bakit sinabing ganyan? Eh kasi nga merong panahon eh. May delay eh. Kaya merong paghihintay. Eh mabuti raw sa tao yun. Tahimik tayo naghihintay. May pagkakataong hindi natin maunawaan ang mga pagkilos ng Diyos. Pero sinasabi ng talatang ito na may mabuting bunga, may mabuting resulta ang tahimik na paghihintay. Ang pananampalatayang matibay ay natututo hindi lamang magtanong, kundi matutong maghintay sa kasagutan ng Diyos. So yan po mga kapatid ang apat na punto natin. At para sa ating konklusyon, dyan sa apat na puntong inilahad natin, ay ito nakita natin mga aral na dapat nating makita. Huwag panghinaan ng loob. Tahimik tayo na maghintay sa Panginoon. Matuto tayo maghintay, magtiwala. Huwag panghinaan ng loob. Dahil hindi nakakalimot ang Diyos sa atin. At magpatuloy lang tayo sa ating pananalangin. Katulad ng parabola ng ating Panginoon Kristo tungkol sa babaeng balo na humihingi ng hustisya sa isang tiwaling hukom. Tiwaling hukom yun, ha? Itong parabola ng Panginoon Kristo sa Lucas yun. Mababasa natin. Nung una, hindi siya pinapansin ng hukom dahil balo lang siya. Alam niyo mga balo nung unang panahon, parang mababa ang tingin dyan. Eh. So, hindi siya pinapansin. Pero dahil sa kapipilit, paulit-ulit na pinupuntahan niya yung hukom, eh nagdesisyon ng hukom na dinggin ang kanyang karaingan at bigyan siya ng hustisya. Ganun din daw tayo. Tuloy-tuloy lang. Magpatuloy lang tayo sa pananalangin. Hindi dahil hindi agad sumasagot kung minsan ng Diyos. Hindi naman ibig sabihin nun ay hindi siya nakikinig. So, nakita natin yung mga dahilan yan. Maring pagsubok yan. Sinusubok ang pananampalataya natin. Dinadagdagan ng pagtsatsaga natin para lalo tayong tumibay sa ating pananampalataya. At ang ikatlong punto, maghintay ng may pananampalataya nga. Ang katahimikan ng Diyos ay isang bahagi ng kanyang plano upang palakasin tayo at manatili sa pagsunod. Siyempre nandiyan palagi na mananatili tayo sa pagsunod sa kanyang mga kalooban. Kahit hindi natin nauunawaan ang lahat ng mga pangyayari, ang pagsunod natin ay dapat magpatuloy. Kahit hindi natin naiintindihan, hindi pa nare-reveal sa atin kung ano ba talaga ang plano ng Diyos. Basta sundin lang natin ang kanyang kalooban. So yan po mga gagawin natin kapag tahimik ang Diyos. Matuto tayong maghintay at magtiwala. At sa uling bahagi ng ating aralin, para naman sa ating aral na mensahe, balikan natin yung unang talatang binasa natin. Yung talata ni Haring David, doon sa Kapitulo 13 ng mga awit. Kapitulo 13. Yung Kapitulo 13, naglalaman lamang ng 6 na talata. At ito na mga kapatid, ang ating mga huling mga talata. Itong awit ng panalangin ni David sa chapter 13 ng mga awit. Ito yung kanina mga kapatid. Ang sabi rito, Panginoon hanggang kailan? Kalilimutan mo ba ako magpakailanman? So isang katanungan yan, di ba?
ni Haring David. Yung Panginoon hanggang kailan, ibig sabihin nagpapakita ng pangmatagalang paghihirap. Matagal na naghihirap si David, matagal, hindi sandali lang. At yung salitang kalilimutan mo ba ako magpakilanman, nagsasaad ng matinding pakiramdam ng parang akala ni David, abandonment na ng Diyos yan sa kanya, yung iniiwan na siya ng Diyos. Pero alam natin na hindi gano'n. Tapos tuloy pa natin mga kapatid. Ang sabi pa rito, hanggang kailan ikukubli ang iyong mukha sa akin? Isang sagisag yan mga kapatid o nagpapahiwatig yan na ang pakiramdam ni David wari baghang nagkakaitan Diyos sa kanya ng tulong at gabay na lalong nagpapabigat ng kanyang kalungkutan. So medyo ano no, marubdob yung nararamdaman ni David diyan. Tuloy natin mga kapatid. Hanggang verse 6 lang 'to. Hanggang kailan ako kukuha ng payo sa aking kaluluwa? Ano ibig sabihin niyan? Nagpapakita yan ng pagkabalisya, di ba? Yung labis na pag-alala ni David sa loob ng kanyang puso, sa kanyang kalooban. Kasi hanggang kailan ako kukuha ng payo sa aking kaluluwa? Patuloy siya nagsusumikap na maghanap ng solusyon sa kanyang sitwasyon. At ang sabi pa, at magkaroon ng kalungkutan sa aking puso buong araw. Yung kalungkutan sa kanyang puso, pag sinabi mo buong araw, para bagang isang araw-araw na karanasan, hindi isang araw lang na nagdudulot sa kanya ng matinding pasanin. Tapos ang tanong pa niya, hanggang kailan magtatagumpay ang aking kaaway laban sa akin? Yung pang iniisip ni David Parang isang panawagan niya sa Diyos tungkol sa tila walang katapusang tagumpay ng kanyang mga kalaban at ang kanyang kawalan ng lakas para malampasan ito. Parang parang nagpapakita yan na hindi na ata ako makakaahon nito. Tuloy natin, O Panginoon kong Diyos, bigyan pansin at sagutin mo ko. So, hindi pa rin nawawala ng pag-asa si David, no? Sa kabila ng marubdob niyang nararamdaman, ay talagang patuloy siyang nananalangin sa Diyos. Panalangin niya, di ba? O Panginoon kong Diyos, bigyan pansin at sagutin mo ko. So, dito pinapahayag ni David yung kanyang pakiramdam na nais niyang marinig siya ng Diyos. Gusto niyang maramdaman na nadidinig siya ng Diyos. Hinahangad niya na pakinggan siya ng Panginoon at tumugon sa kanyang panalangin. Parang yan yung payo kanina Dire-diretso lang tayo na manalangin sa Diyos. Sa panahon ng katahimikan ng Diyos, tuloy lang ang panalangin. Dahil ang Diyos ay nakikinig sa atin. Sinasanay tayong maging matibay sa ating pananampalataya. Tapos ang sabi pa, ang aking mga matay, paliwanagin mo. Yan ang dalangin na yan. Paliwanagin yung mata. Ibig sabihin ng paliwanagin ng mata, mga kapatid, ay bigyan siya ng lakas, kaliwanagan ng isip at espiritual na sigla. Medyo spiritual yan, paliwanagin ang mata. Sa Biblia kasi mga kapatid, ang pagliliwanag ng mata ay madalas nakaugnay sa buhay at espiritual na kalakasan. Pinapahiwatig nito na si David ay nangihina, di ba? Nangangailangan ng pagpapalakas mula sa Diyos. Na nasabi pa nga, baka sa kamatayan, matulog ako. Ibig sabihin, baka ikamatay niya. Baka ikamatay niya, sobrang nararamdaman niya. Tuloy natin. Baka sabihin ng aking kaaway, ito pa inintindi ni David parang sasabihin ng kanyang kaaway, laban sa kanya ako'y nagtagumpay. Parang pinapahayag ni David ang kanyang takot na baka ang kanyang mga kaaway magmalaki, magmayabang, yung kanilang tagumpay laban sa kanya, di ba? Yung kanyang paningin kung hindi para bagang nakikita rito, parang kung hindi kikilos ang Diyos, maaaring isipin ng kanyang mga kaaway na sila ay mas makapangyarihan kaysa kay David at hindi lang kaysa kay David, kundi kaysa sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Dahil alam ng mga kaaway ni David kung sino yung Diyos na pinaglilingkuran ni David. Pati yung Diyos madadamay, mahahabak, di ba? Sapagkat ako'y nayayanig, talagang nayayanig. Pag sinabing nayayanig, na maaaring emosyonal, spiritual o pisikal na panghihinayan dahil sa kanyang patuloy na paghihintay sa tugon ng Panginoon. Baka magalak ang aking kaaway. Yan ang inaalala niya. Baka pagtawanan tayo ng aking mga kaaway.
Hindi lamang ito tungkol sa kanyang personal na karangalan, kundi pati na rin sa pangalan ng Diyos. Dahil si David ay kilalang lingkod ng Diyos, maging ng kanyang mga kaaway. Ayaw niya makita ng kanyang kaaway nagtatagumpay habang siya ay bumabagsak sa kahinaan. Natural lang naman yun, di ba? Kahit tayo lumagay sa kanya, siyempre talagang gano'n na lang ang kanyang daing. Sumunod na talata, no? Matapos ipahayag ni David ang kanyang paghihirap at takot sa mga naunang talata, makikita natin na nandun pa rin ang kanyang pananampalataya. Nandun yung kaya dito, mga kapatid, yung prayer na to, yung awit ng prayer na to, nagkaroon ng biglaang pagbabago ng pananaw. Sa sumunod na talata, ang sabi, ngunit ako'y nagtitiwala sa tapat mong paglingap. Nakakita nyo, mga kapatid, no? Talagang hindi naman masama dumaing sa Diyos. Okay lang, inihahayag natin ang ating mga karaingan. Naalala ko yung sinabi ni Apostol Pablo, di ba? Ipakilala natin ang ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng daing na may pagpapasalamat, na may pagsusumamo. Pakilala natin. Ganun ginagawa ni David. Talagang idinadaing ibinubog kanya yung kanyang karaingan sa Diyos. Pero nandun yung kanyang pagtitiwala. Ngunit ako'y nagtitiwala sa tapat mong paglingap. Sa iyong pagliligtas, puso ko'y magagalak. Makita nyo, sa iyong pagliligtas. Kahit hindi pa dumarating ang sagot ng Diyos, tiyak na ang pananampalataya ni David na ililigtas siya ng Panginoon. Nandun pa rin yung kanyang pananampalataya, di ba? Pinapakita nito ang kanyang matibay na pananalig sa Diyos. So, sa kabila ng kanyang pagdaing, parang binubugal lang niya talaga sa Diyos ang kanyang karaingan. Pero nandun pa rin ang kanyang nga, pananampalataya na ililigtas siya ng Diyos. Sabi niya, ang puso ko'y magagalak. Ibig sabihin, nagagalak siya, di ba? Na nakita natin, kahit magulo yung kanyang nararamdaman, nandun pa rin yung kanyang kagalakan. Kaya dito nakita natin ang tunay na kagalakan hindi nagmumula doon sa ating sitwasyon, doon sa ating pisikal na sitwasyon, kundi sa ating tiwala sa Diyos. Kahit nasa gitna tayo ng pagsubok, katulad ni David, natutunan ni David na maging masaya. May kagalakan pa rin siya dahil alam niyang ililigtas siya ng Diyos. At sa huling talata, ang sabi rito, ako'y aawit sa Panginoon. Isipin nga ninyo, no? Nandun yung pag-awit sa Panginoon, isang paraan ng pagpapahayag yan ng papuri at pasasalamat sa Diyos. Kahit nagsimula si David sa pagdadalamhati, panaghoy, pagdaing sa Diyos, pero nagwakas ang kanyang panalangin sa pagsamba at papuri sa Panginoon. Iba nakikita nito yung kanyang pananampalataya. Hindi pa man niya natatanggap ang sagot, no, sa kanyang panalangin. Nagpupuri na siya dahil naniniwala siyang kikilos ang Diyos. Yan ang dapat natin tularan. Ako'y aawit sa Panginoon. Bakit? Sapagkat ako'y pinakitunguhan niya na may kasaganahan. Yung pinakitunguhan, mga kapatid, parang naranasan na ni David yung kabutihan, biyaya, at katapatan ng Diyos sa kanyang buhay. Katulad natin, naranasan natin ang kabutihan ng Diyos, pero dumarating sa buhay natin na bumabagsak ang ating kalagayan, tila bumabagsak ang ating kalagayan dahil sa mga problema dumarating. Pero dapat tularan natin si David. Huwag nating kakalimutan na tayo pinakitunguhan ng Diyos na may kasaganahan. Bagamat nagsimula siya sa pag-aakala na tila hindi siya dinidinig ng Diyos, natapos siya yung kanyang panalangin sa pagpapahayag ng katiyakan na hindi siya pinababayaan ng Diyos. So, kita niya, no? Sa kabila ng kanyang matinding pagsubok, natutunan ni David na magtiwala sa Diyos at purihin. Bagamat dumadaing siya sa Diyos, okay, dumadaing siya. Karaingan lang naman yun, di ba, mga kapatid? So, nandun pa rin ang kanyang pananampalataya. Nakita niya ang Diyos ay hindi kailanman nagpapabaya sa kanyang mga anak at laging nagpapakita ng kanyang biyaya sa tamang panahon. Kaya mga kapatid, kapag tayo dumaraan sa mga pagsubok, maaaring maramdaman natin ang bigat ng ating sitwasyon tulad ni Haring David sa simula ng kanyang awit. Sa halip na manatili tayo sa takot at pangamba,
Okay lang dumaing tayo sa Diyos. Dumaing tayo, sige sabihin natin ang karahingan natin. Yun naman ang instruction sa atin, di ba? Bigay natin sa Kanya ang ating mga karahingan. Pero dapat nating piliin na manatili sa pagtitiwala sa Panginoong Diyos. Nandiyan, kung magagawa nga natin, umawit tayo ng papuri at umasa sa Kanyang katapatan. Alam niyo yung mga gospel songs, nagpapalakas din ng ating pananampalataya yan. Kapag dumadaan ka ng pagsubok, umaawit ka ng papuri sa Diyos, nakadadagdag yan sa atin. Kasi laman yan, mga aral ng Diyos din. Nakadadagdag sa atin yan ng kalakasan ng kalooban. Alam niyo mga kapatid, kahit hindi pa natin agad nakikita ang sagot sa ating mga panalangin, maaari na tayong magpasalamat at dapat tayong magpasalamat sa Diyos. Dahil alam natin ang Diyos ay mabuti at sapat ang kanyang biyaya para sa atin. Di ba? Sabi ni Apostol Pablo na wag daw tayo mabalisa sa anumang bagay, kundi sa pamamagitan ng panalangin at daing at pagsusumamo na may pagpapasalamat ay pakilala natin ang ating mga kahilingan sa Diyos. So yan po mga kapatid ang ating aralin. Natutulog ba ang Diyos? Hindi natutulog ang Diyos. Palaging gising. Naway nakatulong ito sa atin para tayo lalong tumibay sa ating pananampalataya. Hanggang dyan mga kapatid, tayo po'y muling manalangin.